Good day everyone. So for today's video, we're going to make the given orthographic projection into isometric drawing using AutoCAD. So let's have first, in this given orthographic projection, as you can see, yung naka-parenthesis dyan, this will be the reference ng ating sukat. This will be 64. And then pag naka-R, to get the overall measurement, we will multiply it into 2. That's why 28 yung ating gagawin. So dito, una, nag-tile view muna ako para masundan ko yung sukat na kailangan ko. Ayan. So, punta lang kayo ng view, tab, and then tile view. Vertical yung ginamit ko. And then UN, type UN, enter, and then change yung kanyang mismong scale or the measurements that we need. So, centimeters yung gagawin natin. And then I'll type the snap style to 1, or you can use the isograph sa ating status bar to change the crosshair from normal into isometric graph. And then start tayo. Una 28 and then 64. So in changing the direction, you need to at least what do you call this, to change the isoplane using the F5. Okay, so una gagawin ko muna yung mismong isometric block natin na may sukat na 28, yung ating width 28, then yung ating height, and then yung width natin or yung length natin would be 64. Alright, and the next, of course, we need to have yung 28 from both ends since wala tayong given measurement dun sa figure natin in between the circles. So, from the other distance, sa end ng 64, nagsukat ako ng 28, and then sa start nung mismong 64, nagsukat din ako ng 28. Ayan, para hindi na ako mag-compute. And then after that, I'll be doing a reference muna using the command isocircle. So, in using the isocircle, you need to type EL or ellipse sa ating command line, and then I to do the isocircle. And automatic yon, kung ano yung number na ilalagay mo yun yung mismong radius niya. So, as you can see, dinadrag ko muna para hindi na ako gagawa ng line sa pagkuha ng center ng ating ellipse. Ayan. So, once na meron naman ng magko-cross out dyan, yun yung mismong center ninyo. Ayan. So, yan, 10, 14, 28, ayan, nagkamali ako, diba? So, 14 lang dapat kasi radius yung given niya. Okay, ayan. So, ulit ko, itatype ko ay 14. Alright, ayan. And then, yung mismong maliit, dahil nakalogo doon yung parang circle na may slash, this is a symbol for diameter. So, ang diameter given daw ay 14. That's why isocircle ay, tapos, pag kinlik nyo yung center, lalabas yung diameter. So, D, and then type natin to 14. And then, all I need to do is to project itong mga lines na to papunta dito sa ibang part ng ating front view to do the top view ng mismong drawing natin. Yung kalahati muna ng top view ng mismong drawing natin. Para magawa din natin yung mismong right side view niya, ayan. So, I need to project all the lines na gagamitin natin from here. Ayan. So, as you can see, projections lang yan ng isometric. Wala pa akong sinusukat dahil orthographic, ortho-on ako para dire-diretso siya. So, sinusundan ko lang yung mismong top view sa area na yan. Ayan. So, ang command ng ortho-on natin, you could use F8 to toggle the ortho-on and ortho-on off and on ng ating ortho. Ayan. So, ngayon nagtitrim na ako dun sa mga unnecessary line so that I could see kung saang area ko mag-ellipse para mas makita ko yung mismong figure niya. So, let's picture out. Ayan. So, trim lang kayo pag unnecessary lines since yung ating mechanical drawing medyo somehow
dalawa kasi yung isocircle niya. So, dapat mas maayos yung paglalagyan natin ng circle pag maayos yung ating reference. Yan. So, ngayon yung right side view, yung ginagawa natin dito. Nagtitrim lang ako ng excess line. Ayan, para mas makita natin kung saan ba tatama yung ating 28 na sukat na measurements. And then in changing the direction, you can use F5. So, kiniklik ko lang yung F5 dyan when I need to change my isoplane direction. If I need isoplane left, isoplane right, and isoplane top, para mas maayos kong gawin yan. And then ngayon, nakagawa na tayo. Susukatin ko to na dapat siya ay 28. Ayan. So, ngayon, gagawa na tayo ng ellipse dito sa ating top view. Ayan. Ayan. I-change ko ng isoplane, F5 lang, yung ipipindutin ninyo sa function key. And then, 14. So, pag hindi siya sumakto, ibig sabihin mali yung inyong reference. So, gumawa muna ako ulit ng 28. Yung mismong line niya sa gitna, para dyan na ako susukat na kailangan kong ellipse. So, EL lang yun, isocircle, and then 14. And then, gawin ko ulit yung maliit naman na diameter. So, EL, enter, isocircle, click sa center, tas enter diameter, 14, yung itatype natin. And then, to do yung mismong isocircle niya sa ating front view, nakita siya, ika-copy natin tong as a circle, or sa circle na ginawa natin, papunta dun sa baba. Ayan, gumawa muna ako reference para pag kinapi ko siya, meron akong paglalagyan. Ayan. So, ngayon, ayan, tapos pag gagawa tayo ng line sa mismong circle natin, merong diamond na icon or green na lumalabas. Yun yung mismong tangent na kailangan natin. Okay, so ngayon magtitrim lang tayo ng unnecessary lines para magawa naman natin yung ibang details na kailangan natin sa isometric. And then next, gagawin na natin yung ibang part ng ating top view. So, dito lang ako kumuha ng reference since hindi na ako magsusukat. So, ayan, ipoproject lang natin yung mga lines na kailangan. Baling dun sa radius natin na 28 at sa diameter, sa radius natin rather 14, and then sa diameter given natin na 14. Para magawa naman natin yung other side na kailangan natin for the front view. Ayan. So, ayan lang yung ating kailangang i-project dyan. Para yung reference na ginawa natin kanina sa front view natin, i-move natin siya sa tamang pwesto niya. And then, so ngayon dito, yung ginagawa ko, ina-adjust ko lang yung reference nung ating another front view dahil dapat na medyo nakatago dun sa part ng ating figure, yung mismong part ng ating front view tsaka sa top view. Kasi 'di ba may lumit na part. So, yung mismong front view niya, ibig sabihin ay medyo naka-offset siya papasok. That's why, ayan, ini-edit ko yung mga references na kailangan natin para pag ginawa na natin yung radius of 28 ay okay na siya. So now, sukatin lang natin kung tama yung ating ginawa na 28.
Ayan. So, ngayon, 28 line ako kasi 14 yung radius na kailangan natin. So, ngayon gagawa na ako ng circle o iso circle using the ellipse command ulit. Ayan, dito muna ako gagawa sa 28 natin. So, midpoint to midpoint lang para makuha natin yung center na kailangan natin. And then, change isoplane using F5 and then 14 sa radius na kailangan natin. So, dapat tumugma siya dun sa mismong lines na ginawa natin. Meaning, accurate yung sukat na nilagay natin. And then, ngayon, gagawin ko yung mismong 14 na diameter. And then, kukuhanin ko ngayon yung center nito since kailangan natin yan para sa ating tawag dito sa other side nung kailangan natin. So, ikakopy nyo lang yan, center nung kailangan natin. Ayan. And then, tangent lang yung kailangan natin. And then, trim na natin para matapos na natin itong mechanical na to. I mean, mechanical na isometric natin. Alright, so patapos na tayo. Just trim all the unnecessary arcs and line so that makikita na natin yung finished product natin. So that's it. Thank you so much. If you want more video like this, just follow me on my TikTok and here in YouTube. That's Drafting Teacher. Thank you so much.